Ang seremonya ng kasal ay naganap sa isang kapaligiran ng kagalakan at kaguluhan, hanggang sa isang nakakahiyang sandali ay umiwas sa pagkakaisa ng kaganapan. Sa kanan sa gitna ng pagdiriwang, nagpasya ang biyena na markahan ang kanyang teritoryo sa isang nakakahiyang paraan. Sa pamamagitan ng isang firm at superior na tinig, inihayag niya sa lahat ng mga panauhin, ang apartment na ibinibigay ko sa ikakasal at ikakasal ay nasa aking pangalan. Kaya ang batang babae na ito ay hindi dapat managinip na magkaroon ng mga karapatan dito. At, upang malinaw ang kanyang kapangyarihan, inalis niya ang mga dokumento sa harap ng lahat tulad ng isang tropeo. Samantala, sa isang matikas na luho na boutique, pinanood ni Ingrid Malachova ang kanyang pagmuni-muni sa three-way na salamin. Sa 55 taong gulang, ang kanyang payat na katawan ay naka-highlight sa 120,000 damit na riis na umaangkop sa kanya tulad ng isang guwantes. Ngunit may nawawala. Siguro isang brooch. Iminungkahi ang sales consultant, isang batang babae sa kanyang 20s na may isang propesyonal na ngiti na nakalagay sa kanyang mukha. Mayroon kaming mga nakamamanghang piraso sa aming koleksyon. Walang paraan, tiyak na sinabi ni Ingrid. Hindi ako naghahanda para sa aking sariling kaarawan. Ako ang ina ng ikakasal, naiintindihan? At ang aking damit ay kailangang ipakita iyon. Ang batang babae, nang hindi nawawala ang kanyang pag-iingat, tumango at tumakbo sa paghahanap ng iba pang mga pagpipilian. Samantala, si Ingrid ay kinuha ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang mga selfies, sinusuri ang bawat detalye na may kritikal na mata. Sa isang kasal, ang ina ng ikakasal ay dapat lumiwanag tulad ng isang reyna, ipinahayag niya na parang nakikipag-usap sa sarili. Ngunit na walang pag-aalsa sa ikakasal, syempre. Ang huling pangungusap ay sinabi na may isang tono ng maling kabutihang loob, na parang ginagawa niya ang kanyang hinaharap na manugang. Pagkatapos ng lahat, ang outshining Liza ay hindi magiging mahirap. Isang batang babae na walang biyaya, walang estilo, nang walang pagiging sopistikado. Paano mapipili ni Igor ang isang tulad nito? Ang tanong na iyon ay nakakaintriga pa rin sa kanya. Matapos ang 3 oras na mga fittings, sa wakas ay nagpasya si Ingrid sa isang damit na pang Esmeralda na idinisenyo ng isang disenyo ng Italia. Ito ay nagkakahalaga ng 30,000 riis, higit pa sa pinlano, ngunit sino ang naglilinis ng pagsisikap para sa isang espesyal na sandali? Bukod dito, kailangan ng lahat na makita na ang ina ng ikakasal ay hindi ordinaryong babae, ngunit ang isang babae na hindi nagkakamali na panlasa at walang limitasyong mga mapagkukunan. Tamara, wala kang ideya kung anong damit ang binili ko, sabi ni Ingrid na lumubog sa isang armchair habang naghugas ng isang baso ng semi-matamis na champagne. Pure Italian craftsmanship na may puntas na naiwan kahit na ang aking ayos ng buhok ay nakakagulat. Sa kabilang dulo ng linya, si Tamara, ang kanyang kaibigan mula noong kolehiyo, ay nagbulong ng isang bagay sa pag-apruba. At ang partido ay makahinga, patuloy na Ingrid. Naaalala mo ba na ang apartment na binili ko para kay Igor sa Solar das Terras Sololaradas? Isang apartment sa studio, ngunit ano ang isang apartment sa studio? 3 metro na kisame, view ng parisukat, pagkukumpuni na dinisenyo ng isang kilalang taga-disenyo. Nagtanong si Tamara ng isang katanungan at para sa isang instant na mukha ni Ingrid. Mahal ko, anong mga paghihirap? Ano ang hindi maaaring gawin para sa isang nag-iisang anak? Tumawa siya ng kinakabahan. 4 milyon. Ngunit alam mo kung gaano kalaki ang mga presyo. Tumahimik siya, nakikinig sa kanyang kaibigan, at pagkatapos ay ibinaba ang kanyang tinig, kahit na nag-iisa siya sa apartment. Well, kailangan kong lumingon ng kaunti. Kumuha ako ng 20 taong mortgage sa aking sariling bahay. Ngunit naiintindihan mo kung bakit, hindi ba? Kaya't alam ng lahat na ang Ingrid Malachova ay walang pagsisikap para sa kanyang anak. At, na parang naaalala ang isang bagay na mahalaga, lumipat siya kahit na mas malapit sa telepono, halos bumubulong, ang apartment ay nasa pangalan ko. Sinabi ko sa kanila na ipapasa ito sa kanilang pangalan pagkatapos ng kasal, ngunit sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring mangyari? Kung hiwalay sila, kung ang batang babae na ito mula sa isang mapagpakumbabang pamilya ay iniisip nila na karapat, dapat sa aking tiwala. Ang pag-usap ay tumagal ng halos 1 oras. Kinomento ni Ingrid ang bawat detalye,
ang mga panauhin, ang opisyal, mahal, ngunit nagkakahalaga ng bawat sentimo. Pagkatapos ng lahat, nagtrabaho siya sa kasal ng anak na babae ng gobernador at maging ang litratista, na diretsyo na nagmula sa Sopaulo. Ang unang pagpupulong kay Liza ay malinaw pa rin sa kanyang memorya, na parang nangyari kahapon at hindi isang taon at kalahati na ang nakalilipas. Kinuha ni Igor ang kanyang kasintahan para sa isang tanghalian sa linggo, sabi niya. Nang maaga na ang relasyon ay seryoso. Nag-set up si Ingrid ng isang tunay na pagsubok, inihanda niya ang kanyang sikat na karne ng baka na stroganoff, nagsilbi sa mga kristal na ginamit lamang niya sa bisperas ng bagong taon, at inilatag ang pinakamahusay na tablecloth ng lino. Hindi upang mapabilib ang batang babae, ngunit upang malinaw ang antas ng pamilyang Malachova. Dumating si Liza na may isang palumpo ng murang chrysanthemums na sinasadya na inilagay ni Ingrid sa windowsill sa halip na sa pangunahing mesa. Ang batang babae ay nakasuot ng isang simpleng asul na damit nang walang alahas, isang pilak na kadena lamang na may maingat na palawit. Kaya nagtatrabaho ka sa isang ahensya ng paglalakbay? Tanong ni Ingrid, tinitingnan siya pataas at pababa. Sa planeta Vigens. 3 taon na ang nakalilipas, sagot ni Liza, nakangiti. At ang sweldo ay mabuti. Hindi pinansin ni Ingrid ang hitsura ng babala ng kanyang anak. Nanae, alang sa Diyos ti. Nalaman ko lang ang tungkol sa kanyang mga prospect, Igor. At ang iyong mga magulang, Liza? Ano ang ginagawa nila? Ang batang babae, na pinapanatili ang kanyang ngiti, mahinahon na sumagot, ang aking ama ay isang mekaniko ng lade sa isang pabrika, at ang aking ina ay isang saleswoman sa isang tindahan ng damit. Oh, sinabi ni Ingrid na pinutol ang isang piraso ng cake. Kumusta naman ang pagsasanay? Nag-aral ako ng ekonomiya sa isang pedagogical institute. Hindi sa isang universidad, syempre, dagdag ni Ingrid, na may isang matagumpay na ngiti. Ngunit plano kong gumawa ng pangalawang degree sa turismo. Ang mga plano ay palaging mabuti, sumang, ayon si Ingrid. May plano din si Igor. Nangangako siyang ipagtanggol ang kanyang titulo ng doktor sa loob ng 2 taon. Ang tanghalian ay nagpunta tulad nito, nagtanong si Ingrid ng matalim na mga katanungan, si Liza ay sumagot ng magalang at brevity, habang sinubukan ni Igor, hindi matagumpay, upang baguhin ang paksa. Kapag natapos ang pagbisita, si Ingrid ay diretsyo sa kanyang anak, hindi siya nasa iyo, Igor. Isang simpleng batang babae, nang walang ambisyon, nang walang pagpipino. Karapat, dapat kang isang tao. Alalahanin ang anak na babae ni Virginins. At ikakasal ko siya. Napabuntong hininga si Ingrid. Gawin ang nais mo. Ngunit huwag kang umiyak pagkatapos na sinasabi na hindi kita binalaan. Mahigit 1 taon na ang lumipas mula sa pag-uusap na iyon. Hindi sumuko si Ingrid na sinusubukan na iwaksi ang kanyang anak, ngunit napagtanto niya na, sa oras na ito, si Igor ay nag-isip. Kaya binago niya ang kanyang diskarte. Kung hindi niya mapalayas ang kanyang hindi kanais-nais na manugang na babae, hindi niya sasamantalahin ang sitwasyon. Ang ideya para sa apartment ay dumating bilang isang masterstroke, isang ingranding kilos, na magpapakita sa lahat, mga kamag, anak, kaibigan at, lalo na, mapagpakumbabang pamilya ni Liza, kung gaano siya tangi bilang isang ina. Pagkatapos ng lahat, anong mga ordinaryong manggagawa ang maaaring magbigay sa kanilang anak na babae ng ganoong regalo? Halos nadama ni Ingrid ang bigat ng paggalang na lumalaki sa mga mata ng ibang tao. Na ang apartment ay mortgage, na siya ay may utang sa loob ng 20 taon, na ang kanyang sariling bahay ay nakataya mabuti, ito ay mga detalye na siya lamang at si Tamara. At sa gayon ito ay mananatili. Ang pangalan ni Ingrid Borisovna Leopold ay parang isang pangungusap kapag binibigkas na may tono na kinakalkula na kahusayan. At, syempre, ang mga dokumento na inihanda na mabuti, lahat ay nakarehistro sa kanyang pangalan, na parang ang kabutihang loob ay nangangailangan ng isang kontrata upang maging wasto. 1 linggo bago ang kasal, inanyayahan ni Ingrid si Liza para sa tsaa, na dapat natapusin ang mga huling detalye. Sa katunayan, nais niya ang isang huling pagkakataon upang masukat ang kanyang hinaharap na manugang, upang patunayan muli na siya ay nasa isang hindi maabot na antas. Nabili na ba ang damit? Tinanong niya, habang naghahain ng tsaa sa China na minana mula sa kanyang ina, mga piraso na, ayon sa kanya,
ang mga ordinaryong tao ay hindi alam kung paano pahalagahan. Isang buwan na ang nakakaraan, sagot ni Liza, mahinahon. At saan? Arched si Ingrid ang kilay niya, na parang nabigo na sa kanya ang sagot. Inaasahan kong hindi sa ilang tindahan ng damit na off-the-shelf. Ang isang pagpapaalis na kilos ay sinamahan ang mga salita. Ito ay nasa isang studio sa Lesnaya Street. Mayroon silang napakagandang mga pagpipilian at makatuwirang presyo. Makatuwiran, inulit ni Ingrid na parang ang salita ay nag-iwan ng isang mapait na lasa sa kanyang bibig. Bumili ako ng minahan sa elegante lady. Alam mo ba kung magkano ang gastos? Tumahimik siya ng husto. Huwag nating hintayin ang isang sagot. 150,000. Ang Italyano, syempre. Napansin niya ang reaksyon ni Liza, sabik sa isang tanda ng inggit o konsternasyon. At ang hairstyle? Gagawin ko ito kay Gennady sa Madame Coco. 15,000 para lamang sa brush. Ngunit para sa isang okasyon na tulad nito, walang pagsisikap na maiiwasan. Ngumiti si Liza, magalang walang kaparis. Sigurado akong magmukhang nakamamanghang, Ingrid Borisovna. Inaasahan ko ito, sumang, ayon sa iba pa, nalulugod sa kanyang sarili. At nagsasalita ng iwas sa walang pagsisikap, hinayaan niya ang hang ng pangungusap na parang kung ano ang susunod ay isang regalo, hindi isang sandata. Handa na ang mga dokumento sa apartment. 4 milyong regalo, mahal ko. Hindi lamang ang sinuman ang gumawa nito para sa isang bata. Nabanggit ni Igor ang iyong kabutihang loob, sumagot si Liza, nang walang bakas ng damdamin sa kanyang tinig. Ang kabutihang palad, tumawa si Ingrid, na parang maliit ang salita upang ilarawan siya. 4 milyon ay walang biro. At ang iyong mga magulang? Ano ang ibinigay nila? Nagbayad sila ng kalahati ng piging, mahinahon na sinabi ni Liza. Inilabas ni Ingrid ang isang nagbubuntis na buntong hininga. Hindi ito katulad ng isang apartment, di ba? Nang magpaalam si Liza, tinawag ni Ingrid si Tamara, ang kanyang karaniwang kasabwat. Hindi ka naniniwala, bulong niya, nasasabik pa rin sa kanyang sariling tuso. Hindi man lang siya kumurap noong nabanggit ko ang 4 milyon. Malamig bilang yelo. Ngunit maghintay hanggang sa seremonya. Kapag alam ng lahat na ang gawa ay nasa aking pangalan pagkatapos ay makikita natin kung pinapanatili niya ang kalmado. Sa kabilang panig ng pintuan, narinig ni Igor ang mga echoes ng pag-usap at ipinikit ang kanyang mga mata, pagod. Gusto niya ang kanyang ina, ngunit araw ay naging mas mahirap na huwag pansinin ang kanyang kahinahunan, ang kanyang sakit na kasiyahan sa pagpapahiya sa iba sa ilalim ng kabutihan ng kabutihan. Pagkatapos ng pag-aasawa, ang lahat ay nagiging mas mahusay, paulit-ulit niya sa kanyang sarili, tulad ng isang mantra. Kapag sila ay nasa bagong bahay, ang bahay na iyon, si Ingrid ay kailangang tanggapin si Liza. Kailangan niyang ihinto ang paggamot sa kanya, tulad ng isang panghihimasok. Ngunit ang araw ng kasal ay lumitaw masyadong maliwanag para sa mga madilim na omens. Maaaring sinalakay ng light ang silid ni Liza, sumasayaw sa damit na pangkasal na nakabitin sa pintuan ng aparador. Nagising siya bago ang alarm clock, hindi gumagalaw sa loob ng ilang minuto, sumisipsip ng katotohanan, ngayon nagbabago ang lahat. Ang cellphone ay nag-vibrate sa mesa ng kama. Isang mensahe mula kay Igor. Magandang umaga, halos asawa. Hindi ako makapaghintay na makita ka sa dambana. Mahal kita. Ngumiti si Liza at nagsimulang tumugon nang makarinig siya ng isang ilaw na kumatok sa pintuan. Lizok ka, maaari ba akong pumasok? Ang tinig ng ina ay tumunog, emosyonal. Na ay pumasok gamit ang isang tray, na istilong kape at sariwang ginawang blinis. Akala ko ang nobya ay nararapat na agahan sa kama, sinabi niya, nakaupo sa gilid ng kutson. Paano ka nakatulog? Well, nagsinungaling si Liza, tinatanggap ang tasa. Medyo kinakabahan lang. Normal, sumang, ayon ang ina. Sa aking kasal, nanginginig ako ng labis na halos hindi ako makakain. Nanatili silang tahimik ng ilang sandali hanggang na may matalim na intuwisyon ng isang taong nakakaalam ng kanyang anak na babae na tulad ng walang iba ay nagtanong. Liza, may nagtatago ka. Kamakailan lamang ay tila panahunan. Bumuntong hininga si Liza.
Hindi ko nais na mag-alala sa kanila sa bisperas ng kasal, ngunit palaging alam ng kanilang ina kung paano basahin ang kanilang katahimikan. May isang bagay, inamin niya. Pero maaari ko itong hawakan. Ito ay tungkol sa Ingrid Borisovna at ang kanyang pirigalo. Ang apartment. Sumimangot ang ina. Itinakda ni Liza ang tasa. Naaalala mo ba ang komplikadong solnek ni Terasi? Mabuti na. Mayroon lamang ito sa papel. Walang kahit na isang pundasyon, isang butas lamang sa lupa at isang tagabuo sa gilid ng pagkalugi. Ang ay paralisado. Sigurado siya. Maaari itong maging isang pagkakamali. Pumunta ako doon kasama si Katya. At sinuri ko ang mga tala. Umiling-iling si Liza. Alinman hindi alam ni Ingrid kung ano ang nakuha niya sa sarili, o nais lamang niyang lumitaw ng mapagbigay ng hindi mapagbigay. At ano ang gagawin mo? Umiling-iling ang kanyang ina. Sabihin mo kay Igor. Hindi, sagot ni Liza, matatag. Hindi ngayon. Araw natin ito. Hindi ko siya hahayaang masira ito. Napanood siya ng nag-aalala. Sa palagay mo ba ay magiging sanhi siya ng isang iskandalo sa seremonya? Sigurado ako, umiti si Liza, mapait. Pero handa na ako. Isang bagay lamang ang tinatanong ko, kung may mangyari, huwag. Makagambala. Umiti, magpanggap ang lahat ay perpekto. Pangako. Nag-atubili ang ina, ngunit tumango. Alam ko na sa sandaling gumawa ng desisyon si Liza, walang babalik. Bandang 11 ng umaga, ang apartment ng Kravtsovs ay naghumaling. Dumating ang makeup artist na sinundan ng tagapag-ayos ng buhok. Ang mga kaibigan na sina Svetlana at Katya ay nagbiro, nagbubuhos ng tsampag at nalulunod ang kanilang mga nerbiyos sa pagtawa. Tumingin sa iyo, buntong, hininga si Katya, nang sa wakas ay lumitaw si Liza sa damit. Si Igor ay malabo. Tiningnan ni Liza ang kanyang sarili sa salamin, ang simple, matikas na modelo ay naka-highlight sa kanyang silweta nang hindi gumuhit ng mas maraming pansin kaysa sa kanyang mukha. Light makeup, buhok na magkakaugnay sa mga sariwang bulaklak. Perpekto. Sa iyo, kaibigan, itinaas ni Svetlana ang kanyang baso. Para sa iyong hinaharap. Noon ay tumunog ang telepono. Si Ingrid Borisovna ay kumurap sa screen. Kamusta, ang aking anghel, ang tinig ng hinaharap na biyenan ay tunog na hindi nasasabi. Paano ang hinaharap na ikakasal? Handa na para sa malaking araw. Magandang umaga, Ingrid Borisovna, sagot ni Liza, mahinahon. Lahat ng pinlano. Napakaganda. Bulalas ang iba pa. Tumawag lang ako upang ipaalala sa iyo, mayroon akong isang espesyal na regalo para sa iyo. Hindi ko masisira ang sorpresa, ngunit sabihin natin may kinalaman ito sa apartment. Naramdaman ni Liza na mahigpit ang kanyang tiyan. Kahit ngayon, sa araw na ang kanyang sariling anak na babae ay nagpakasal, hindi mapigilan ni Ingrid ang tukso na muling ibigay ang kanyang kapangyarihan. Gaano kauri, sabi niya ng neutrally. Kami at si Igor ay maraming salamat. Kungkurso, syempre. Tumawa si Ingrid. Makita ka sa dambana. At huwag maging huli, ito ay isang masamang tanda. Nang maghang siya, pinapanood siya ni Svetlana, nakakaintriga. Mabuti rin ito. Lahat, nagsinungaling si Liza, pinilit ang isang ngiti. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nagsabi kung hindi man. Si Liza ay tila perpekto ng madali. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang biyenan na nagpapakita sa kanya ng karaniwang pagkabalisa. Tumunog ang doorbell, inihayag ang pagdating ng kanyang ama. Si Anatoly Petrovich, isang matatag na tao na may mabait na mga mata at pilak na strands sa kanyang mga templo, ay huminto sa pintuan nang makita siya sa kanyang damit na pangkasal. Dochenkadli. Ay ang lahat ng masasabi niya, at ang kanyang mga mata ay kumikinang nakahina, hinala. Ang ganda ng hitsura mo. Dumating si Liza at niyakap siya ng mahigpit. Salamat, tatay. Para sa lahat. Tinapik niya ito ng awkwardly sa kanyang likuran, sinusubukan na huwag kulubot ang tela. Sapat na, kung hindi man ay iiyak tayo ng wala sa panahon. Naghihintay ang kotse. Dapat ba tayo?
Ang palais ng distrito ng Primorsky ay tinanggap ang mga bagong kasal at mga panauhin na mailamig ng air conditioning at isang solemn melody. Sa pagpasok, nakasandal sa braso ng kanyang ama, agad na nakita ni Liza si Igor. Tumayo siya sa pamamagitan ng isang haligi, inaayos ang buhol ng kanyang kurbatang may nanginginig na mga daliri. Nang makita siya, nagyelo siya. Ang kanyang mukha ay nailawan ng gayong tunay na kagalakan na lumubog ang kanyang puso. Ilang mga hakbang ang layo, si Inga Borisovna ay ipinapakita ang kanyang damit na pang Esmeralda, ang damit na napag-usapan niya ng labis. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang masalimuot na konstruksyon, at sa kanyang liig ay nag-iwas ng isang napakalaking kwintas na Esmeralda, malinaw na inuupahan para sa okasyon. Nang lumapit si Liza, nascan siya ng kanyang biyenan na may isang pagkalkula ng hitsura. Cute! Napaka-cute, nagkomento siya ng isang sapilitang ngiti. Ang minimalism na iyon masasabi ko sa iyo na may mahusay na panlasa. Salamat, Inga Borisovna, mahinahon na sagot ni Liza. Mukha ka ring nakamamanghang. Ang biyenan ay nababagay sa kanyang kwintas na matagumpay. Walang kapararakan sila. Ayaw ko lang na ma-upstage ang ikakasal at ikakasal. Si Igor, na sa wakas ay nagwawasak mula sa kanyang kawalang kilos, ay sumulong at kinuha ang kamay ni Liza. Ikaw ang pinakamagandang ikakasal sa mundo, bulong niya, basa ang kanyang mga mata. At ako ang pinakamaswerteng tao. Ang seremonya ay lumipas tulad ng isang malabo na panaginip, pagpapalitan ng mga singsing, solem na panunumpa, mga lagda sa aklat ng pagpapatala. Kapag sila ay sa wakas ay binibigkas na mag-asawa, ang silid ay sumabog sa palakpakan. Matapos ang tradisyonal na halik at ang mga salita ng opisyal, pinalilibutan sila ng mga panauhin. Napansin ni Liza na si Inga Borisovna ay tumayo, mahigpit na mahigpit ang kanyang pitaka, malinaw na naghihintay para sa tamang sandali. Habang humupa ang pagbati ng pagbati at ang mga bisita ay nagtipon sa maluwang na foyer para sa mga larawan, humakbang ang biyenan. Isang sandali ng pansin. Siyon, mahal na mga kaibigan. Ang mga tinig ay sumakay, mga mata na lumingon sa kanya ng may pag-usisa. Tumingin si Igor sa kanya, nalilito. Nanay, may nangyari. Walang masama, anak, sagot ni Inga Borisovna na may isang nakangiting-ngiti. Ito ay oras para sa aking sorpresa na regalo. Sa pamamagitan ng isang teatro na kilos, binuksan niya ang kanyang bag at kumuha ng isang folder ng maingat na nakatiklop na mga dokumento. Mga bagong kasal. Na may isang apartment sa Solniknaya Terasa Residential Complex. 4 milyong rubles, itinaas niya ang kanyang tinig upang matiyak na narinig ng lahat. Isang kapalaran, ha? Isang pagbulong ng pag-apruba ay dumaan sa silid. Nadama ni Liza na si Igor ay tumitig sa tabi niya, malinaw na napahiya sa pagpapakita ng mga halaga. Ngunit si Inga Borisovna ay huminto ng kapansin-pansing. Ang apartment ay nasa aking pangalan, inihayag niya ang matagumpay. Kaya't ito maliit na bagay ay hindi nangangarap na makuha ang kanyang mga kamay sa kung ano ang akin. Ang katahimikan na sumunod ay bingi. Ang mga panauhin ay nagyelo sa pagitan ng pagkabigla at kakulangan sa ginhawa. May nag-ungol na kinakabahan. Si Anatoly Petrovich ay gumawa ng isang hakbang pasulong, ngunit hinawakan ni Natalia Anatolievna ang kanyang braso, na nagpapaalala sa kanya ng kahilingan ng kanyang anak na babae na huwag makagambala. Si Igor ay naging maputla sa kahihiyan at galit. Nanay, ano ang sinasabi mo? Umiling ang boses niya. Si Inga Borisovna, na walang kabuluhan sa mga reaksyon, ay nasisiyahan ang kanyang sandali ng kaluwalhatian. Gusto ko lang malaman ng lahat ang katotohanan, ang pag-aari ay akin, at pinayagan ko silang manirahan doon sa labas ng dalisay na kabutihang loob. Sa sorpresa ng lahat, si Liza ay hindi nagpakita ng pagkabigla o pagkagalit. Itinatago niya ang kanyang titig sa kanyang biyenan, kahit na nagpapakita ng kaunting ngiti. Salamat sa paglilinaw, Inga Borisovna, mahinang sabi niya. Pinahahalagahan namin ang iyong pananaw. Nag-atubiling ang biyenan, malinaw na hindi armado. Inaasahan ko ang luha, iskandalo, kahihiyan, hindi mabagal na kalmado. Good. Natutuwa akong alam mo ang iyong lugar, stammered niya, sinusubukan na mabawi ang kanyang pagiging malinis. At alamin kung sino ang iyong pakikitungo. Tumingin si Igor mula sa kanyang ina sa kanyang asawa, natigilan.
Liza, hindi ka ba nagagalit? Nanay, ano ang ginawa mo? May deal kami. Okay lang, Igor, malumanay ang kamay ni Liza. Huwag nating sirain ang araw natin. Pag-uusapan natin ito mamaya. Ang litratista, na naramdaman ang mabibigat na kapaligiran, iminungkahi na ipagpatuloy nila ang pagkuha ng mga larawan. Ang mga nakagaganyak na panauhin ay bumaling sa mga tradisyonal na ritual, ngunit ang kapaligiran ay nalason na. Ang mga bulong at mapanlinlang na hitsura ay sinamahan ni Inga Borisovna. Makalipas ang 1 oras, nang matapos ang opisyal na seremonya at ang mga panauhin ay papunta sa exit upang magtungo sa restaurant, kinuha ni Igor si Liza. Humihingi ako ng paumanhin tungkol sa aking ina, Anya, nagwawasak. Wala akong ideya kung ano ang pinaplano niya. Ipinangako niya na ang apartment ay magiging atin. Alam ko, hinaplos ni Liza ang kanyang mukha. At huwag mag-alala. Lahat ay gagana mismo. Paano ka magiging kalmado? Iginiit niya sa kawalan ng paniniwala. Napahiya ka lang sa harap ng lahat. Ngumiti si Liza, enigmatically. Sabihin lang natin na mayroon akong mga dahilan na hindi masyadong magalit tungkol sa apartment na ito. Sa restaurant ng Morskaya Zvezda, buhay pa rin ang piging. Inihayag ng Master of Ceremonies ang mga toast, sumayaw at tumawa ang mga panauhin, unti-unting nakakalimutan ang nakakahiyang yugto sa tanggapan ng rehistro. Si Inga Borisovna, na nakaupo sa pangunahing talahanayan sa tabi ng mga magulang ni Liza, ay nagtapon ng matagumpay na sulyap sa direksyon ng kanyang manugang. Nagtaas ka ng isang napakapag-unawa sa anak na babae, puna niya, na tinugunan si Natalia Anatolievna. Kahit sino pa ay lumikha ng isang iskandalo sa pag-aari. Alam ng aking anak na babae kung paano makilala kung ano ang mga bagay mula sa kung ano ang hindi, sagot ng ina ni Liza. At pinahahalagahan nito ang mga tao, hindi ang kanilang mga pag-aari. Sumingit si Inga Borisovna. Siyempre, madaling sabihin kapag wala ka. Nagtrabaho ako sa buong buhay ko, save ko upang bigyan ang aking anak ng pinakamahusay. Ano ngayon? Dapat ko bang ibigay ang lahat sa unang taong sumasama? Anatoly Petrovich, karaniwang pinigilan na wala ng pagkagalit. Payagan mo akong tandaan, Inga Borisovna, na ang aming anak na babae ay nagtatrabaho at nakamit kung ano ang mayroon siya. At kahit na hindi, maging milyonaryo tayo, lumikha kami ng isang karapat-dapat na tao. Tumahimik siya ng malaki. Ito, maniwala ka sa akin, ay nagkakahalaga ng higit sa anumang apartment. Binuksan ng biyenan ang kanyang bibig upang mag-retort, ngunit ang kanyang telepono ay tumunog. Tumingin siya sa screen na may pangangati, tungkol sa hindi ko ito papansinin, ngunit kapag nakilala niya ang numero, naging maputla siya. Si Natalia Anatolievna ay nagpalitan ng hitsura sa kanyang asawa. Mukha siyang kakaiba, puna niya sa isang mababang boses. Tama ba si Liza tungkol sa bagay na pag-aari na ito? Malalaman natin sa lalong madaling panahon, pag-urong ni Anatoly Petrovich. Ngunit tiwala ako sa mga instincts ng aming anak na babae. Si Inga Borisovna ay nagbalik ng 15 minuto mamaya, malinaw na inalog. Maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinuha niya ang baso ng champagne at pinatuyo ito sa isang gulp. Samantala, sina Liza at Igor, tulad ng pagdidikta ng tradisyon, ay nakatanggap ng mga pagbati, sumayaw at mumiti. Ngunit, napansin ni Liza ang pagbabago sa kalagayan ng kanyang biyenan at agad na alam na may mali. Ang honeymoon? Walang paraan. Si Igor ay may isang mahalagang proyekto sa trabaho, at siya mismo ay na-promote, alinman sa kanila ay hindi makakaya na kumuha ng mahabang pag-iwan ng kawalan sa sandaling iyon. Pagkatapos ay pinlano nila ang isang paglalakbay sa loob ng ilang buwan, kapag nalutas ang mga propesyonal na obligasyon. Samantala, pansamantalang nanirahan ang mag-asawa sa apartment ng mga magulang ni Liza. Iginiit ni Igor na magrenta ng isang puwang para lamang sa kanila, ngunit si Natalia Anatolievna, na may katigasan ng ina na hindi tumatanggap ng pagtanggi, hiniling na manatili sila sa ilalim ng parehong bubong, hanggang sa ang isyu ng pagmamay-ari ng isang bahay ay nalutas. Nitong gabing iyon, matapos na umalis ang mga huling bisita at sa wakas ay kinuha ng bahay ang bahay, na kinakaharap ni Igor ang kanyang asawa. Ang pintuan ng silid, tulugan ay sarado na may malambot na pag-click, pinutol ang mga ito mula sa mundo.
Hindi ko maintindihan kung paano ka maaaring maging kalmado tungkol sa ginawa ng aking ina ngayon, sinabi niya, ang kanyang tinig ay napuno ng nakapaloob na pagkabigo. Halos niloko niya kami, Liza. Sa harap ng lahat. Naupo si Liza sa tabi niya sa gilid ng kama, ang kanyang mga daliri ay nakikipag-ugnay sa kanya na may isang katiyakan na katatagan. Igor, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa maaraw na lupain, at ang apartment na ito na isinumpa ng iyong ina na binili niya para sa amin. At pagkatapos, sa kalinawan ng kirurhiko, inilalarawan niya ang bawat detalye ng pagsisiyasat na kanyang isinagawa, ang gawain na tumigil, ang butas sa lupa kung saan dapat ang gusali, ang mga alingaw ng kumpanya ng konstruksyon na nabangkarote, ang mga demanda na nakasalansan tulad ng isang avalanche na halos bumagsak. Narinig ni Igor ang lahat sa isang lalong mabibigat na katahimikan, ang kanyang mga balikat ay panahunan, ang kanyang mga knuckles whitening. Sinasabi mo ba na itinapon niya ang 4 milyong robles sa basurahan? Nasira ang boses niya, halos isang bulong. Ngunit bakit? Anong kahulugan ang mayroon ng isang walang katotohanan na kilos? Hindi nag-atubiling si Liza. Upang lumitaw na mapagbigay sa mata ng iba. Upang pakainin ang imaheng ito ng isang makapangyarihang babae na maaaring magbigay ng hindi mabibili na mga regalo ng hindi kumikislap. Tumahimik siya, kinuha ang nagwawasak na ekspresyon ng asawa. At sa palagay ko ang tawag na nakuha niya sa panahon ng piging hindi magandang balita. Marahil ang unang babala na ang lahat ay nahihiwalay. Tinakpan ni Igor ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay na parang sinusubukan na hadlangan ang katotohanan. Magandang langit at kumuha pa siya ng pautang gamit ang kanyang sariling equity bilang collateral. Kung ang kumpanya ng konstruksyon ay nabangkarot, siya ay maiiwan ng wala, idinagdag ni Liza, mababa ang kanyang tinig ngunit matatag. At sa palagay ko iyon mismo ang mangyayari. Itinaas ni Igor ang kanyang mga mata, basa na may walang lakas na galit. Thank you, bulong niya. Para sa hindi sanhi ng isang iskandalo nang gawin niya ang tawa na anunsyo. Naiintindihan ko na kung ikaw. Hindi niya natapos ang pangungusap. Hindi ito kailangan. Ito ang aming araw, sumagot si Liza, simple. At hindi ko hahayaan na masira ito. Ang hula ni Liza ay matupad ng mas mabilis kaysa sa maaaring isipin ng sinuman. Wala pang isang buwan pagkatapos ng kasal, si Novi Horizon, ang kumpanya ng konstruksyon na nangako sa paraiso sa Sunlands, ay idineklara na pagkalugi. Ang iyong mga ari-arian ay nagyelo. At ang mga mamimili, si Inga Borisovna sa kanila, ay naging mga numero lamang sa isang walang katapusang linya ng mga desperadong creditors. Tumakbo siya mula sa abogado hanggang sa abogado, nagagalit, na hinihingi ang hustisya, ngunit ang nakuha niya ay isang head-head na nagpapatunay sa kanyang lugar sa listahan ng pag-asa. Ang pagkakataon na mabawi kahit isang bahagi ng kung ano ang kanyang namuhunan ay hindi napapabayaan. Ang pangwakas na suntok ay dumating nang ang bangko na pinansyal ang kanyang pautang ay nagsimulang mga paglilitis sa foreclosure. Si Inga, na umaasa sa mabilis na muling pagbebenta ng hindi umiiral na apartment upang mabayaran ang utang, ay natagpuan ang kanyang sarili na nakulong. Ang mga huling pagbabayad ay nakasalansan, at ang banta ng pagkawala, kahit na ang kanyang sariling tahanan, ang kanyang huling kanlungan, naging totoo. Si Igor, sa kabila ng lahat ng kanyang sama ng loob sa kilos ng kanyang ina, ay hindi tumalikod. Kasama si Liza, naubos nila ang lahat ng mga pagpipilian, mga konsultasyon sa mga abogado, pagtatangka upang muling baguhin ang utang, ngunit ang sitwasyon ay hindi maibabalik. Kailangan kong ibenta ang apartment, sa wakas ay inamin ni Inga sa isang panahunan na hapunan ng pamilya. Ang pagmamataas na minsan ay nagpatuloy sa kanya ay nawala, iniwan lamang ang kawalang kasiyahan ng isang babae na nawala ang lahat. Sinabi ng bangko na kahit na ibebenta ko ito sa aking sarili, ang halaga ay halos hindi masakop ang punong guro. Magkakaroon ng zero na natitira para sa interes. At saan ka mabubuhay? Hindi maitago ni Igor ang kawalan ng pag-asa sa kanyang tinig. Binuksan ni Inga ang kanyang mga kamay sa isang kilos ng pagkatalo. Hindi ko alam. Siguro magrenta ng isang silid sa kung saan. Nanay. Ang salita ay lumabas tulad ng isang utos. Tutulungan kami. Makakakita kami ng isang murang lugar at mag-aambag ako sa upa. Ngunit kakailanganin mong makakuha ng trabaho. Magtrabaho?
Siya ay kumurap, nalilito, na parang ang ideya ay walang katotohanan. Ngunit 10 taon na akong nagretiro. Ang pagretiro ay hindi nagbabayad ng upa, namamagitan si Liza, nang walang kalupitan. Sa aking kumpanya, kailangan nila ng isang tagapamahala ng opisina. Hindi ito komplikado. Maaari mo itong hawakan. Tinitigan siya ni Inga, naghahanap ng mga palatandaan ng panunuya o paghihiganti sa mukha ng kanyang manugang. Wala siyang natagpuan kundi tunay na katahimikan. Bakit mo ito ginagawa? Tanong niya, nanginginig ang boses niya. Pagkatapos ng ginawa ko sa iyong kasal sa kasal. Hindi nag-atubiling si Liza. Dahil ikaw ang ina ng aking asawa. At kami ay pamilya. Kahit anong mangyari. 2 buwan pagkatapos ng pagkalugi ng kumpanya ng konstruksyon, ang buhay ng lahat ay naging isang bagong pagliko. Ibinenta ni Inga ang kanyang 2 silid-tulugan na apartment, binayaran ang kanyang utang sa bangko, at nagrenta ng isang katamtamang silid sa isang komunalka malapit sa gitna. Sa rekomendasyon ni Liza, nakuha niya ang trabaho sa ahensya ng turismo, walang kaakit-akit, ngunit sapat na upang mabuhay. Samantala, ang mag-asawa ay nagrenta ng isang 2 silid-tulugan na apartment sa isang tirahan na kapitbahayan, simple ngunit maginhawa at, higit sa lahat. Si Liza ay na-promote sa senior manager at si Igor ay gumagawa ng mahusay na mga hakbang sa kanyang karera sa EKI. Tulad ng para sa Inga ang taglagas ay brutal, ngunit kinakailangan. Ang pagkawala ng kanyang katayuan, ang kanyang tahanan, ang kanyang harapan ng kabutihang loob ay iniwan siyang nakalantad sa paraang hindi pa niya dati. Ang kanyang nasugatan na pagmamataas ay nasaktan, ngunit sa unahang pagkakataon sa mga taon, pinayagan niya ang kanyang sarili na maging tao lamang. Ang mga tensyon sa pagitan ng manugang na babae at biyenan ay hindi nawala ang mga lumang scars, ay gumugol ng oras upang pagalingin ngunit may nagsimulang magbago. Si Inga ay hindi formal na humingi ng tawad sa episode ng kasal, ngunit ang kanyang mga kilos, ang kanyang tahimik na pasasalamat, ay nagsalita ng malakas kaysa sa mga salita. Pagkalipas ng 2 taon, sa isang nag-ielong Enero ng umaga, ginising ni Liza si Igor na may balita na magbabago sa lahat. Buntis ako, Anya, nagniningning ang kanyang mga mata. Magkaroon tayo ng isang sanggol. Ang kaligayahan ni Igor ay labis na labis. Itinaas niya ito sa kanyang kandungan, umiikot sa paligid ng silid, hinalikan siya sa pagitan ng pagtawa at sirang mga pangako. Nang humupa ang paunang euforya, pinatong niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Kailangan nating sabihin sa aking ina. Siya ay magiging euphoric. Tumango si Liza. Anyayahan siya sa hapunan sa katapusan ng linggo. Natanggap ni Inga ang balita ng kapanganakan ng kanyang unang apo, isang batang babae, tulad ng ipinahayag ng ultrasound, na may luha sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Liza ang kanyang tunay na emosyonal, nang walang mga maskara, nang walang mga kalkulasyon. Magiging lola ako, bulong ko. Inga, na parang hindi pa rin siya naniniwala. Ito ay labis. Ipinanganak si Sofia noong Agosto, malusog, malakas, sa mga mata ni Liza at matigas ang ulo ni Igor. Ang pagdating ng kanyang apo ay nagbigay kay Inga ng isang layunin na hindi niya alam na kailangan niya. Humiling siya ng pahintulot na bisitahin, mahiyain, na parang natatakot siyang makagambala sa kanila. Kung kurso na maaari kang dumating, sinabi ni Liza sa unang pagkakataon na may ngiti. Ipaalam lang sa amin ng maaga. Kami ni Sofia ay mayroon kaming nakagawiyang. Siyempre, ayon si Inga nang nagmamadali. Naiintindihan ko. Wala nang mga linya tungkol sa ang pinakamapagbigay na biyenan sa mundo o walang laman na ipinagmamalaki. Itinuro sa kanya ng buhay na pahalagahan ang mga mahahalagang, tawa ng kanyang apo, pagmamahal ng kanyang anak, paggalang ng kanyang manugang kahit na maingat. Minsan, habang binato niya si Sofia sa kanyang mga bisig, naisip ni Inga ang nakaraan, tungkol sa babaeng siya ay, nahuhumaling sa pagtingin na mas mahusay, mas mayaman, mas malakas kaysa sa kanya. At nakaramdam siya ng isang sakit sa kalungkutan, hindi para sa pagkawala ng pera o prestihiyo, ngunit sa oras na ginugol sa mga ilusyon. Dahil gayon, sa unahang pagkakataon, mayroon siyang tunay na isang bagay. Iyon talaga siya. Ang babaeng, dahil sa pagmamataas, halos nawasak ang kaligayahan ng kanyang sariling anak. Alam mo ba, mahal ko, bulong niya sa kanyang apo,
habang ang masela na daliri ni Sofia ay naglaro ng mga pilak na strands ng kanyang buhok, ang iyong ina ay isang matalinong babae. Mas matalinong kaysa sa edad ko. At nais kong lumaki ka rin ng ganyan, matalino, malakas, mabuti para sa tunay, hindi lamang sa isang harapan. Si Sofia ay kumurap ng tulog, nakangiti sa kanyang walang ngipin na bibig, hindi naunawaan ang mga salita, ngunit pakiramdam sa tono ng kanyang lola na hindi kailangan ng paliwanag, pag-ibig ng walang mga kondisyon, ng walang mga kalkulasyon, ng walang mga maskara. At si Inga Borisovna, nawala sa titig na iyon bilang kalangitan ng taglagas, na sa wakas ay naintindihan ang aralin na itinuro sa kanya ng buhay na huli na. Ang tunay na kayamanan ay wala sa maluho na mga apartment o mga damit ng taga-disenyo. Ngunit sa kakayahang magmahal ang hindi hinihingi ang anumang bagay bilang kapalit. Ang mga huling araw ng Oktubre ay hindi pangkaraniwang mainit. Si Inga Borisovna ay dahan-dahang itinulak ang stroller sa kahabaan ng landas ng parke, kung saan natutulog ang 3 taong gulang na si Sofia, kasama ang kanyang maliit na kamao na pinindot laban sa kanyang pisngi tulad ni Igor noong siya ay maliit. Tuwing Sabado ng umaga sa nakalipas na 2 taon ay sumunod sa parehong ritual, isang tawag sa telepono kay Lisa, na humihiling ng pahintulot na kunin ang kanyang apo, tumpak na mga tagubilin tungkol sa mga oras at pagkain. At pagkatapos ay ang mga mahalagang oras na nag-iisa kay Sofia, na naging kanyang isla ng tunay na kaligayahan sa gitna ng isang buhay ngayon ay masyadong katamtaman para sa kung ano ito dati. Ang silid ng komunal kung saan nagrenta siya ng isang silid, ang maliit na sweldo bilang isang tagapamahala ng tanggapan, ang panukalang batas, para sa bawat sentimo, wala rito kumpara sa bigat ng maskara na dinala niya sa loob ng maraming dekada. At gayon pa man, naroroon, kabilang sa mga pader ng pagbabalat at nabawasan ang mga pangarap na nadama ni Inga na mas magaan. Tulad ng kung pagkatapos mawala ang lahat, natagpuan niya ang nag-iisang kayamanan na talagang mahalaga. Lola, tingnan. Biglang nagising si Sofia, na nagtuturo sa isang ardilya na tumatalon sa pagitan ng mga sanga ng isang puno ng maple. Ito ay isang maliit na ardilya, ang aking araw, ngumiti ng Inga, kumuha ng isang bag ng mga hazelnut mula sa kanyang bulsa. Binili niya ang mga ito sa gabi bago, kinakalkula kung gaano karaming mga araw ng ihaw ng walang mantikilya ay kinakailangan upang mabayaran ang maliit na luho. Ngunit ito ay nagkakahalaga ng bawat barya. Ang mga mata ng apo ay lumiwanag ng may sigasig bilang maliit na hayop, maingat, tinanggap ang mga mani mula sa kanyang maliit na kamay. Lola, bakit hindi ka nakatira sa amin? Ang tanong ay dumating ng walang babala habang naglalakad sila sa bahay. Wala kang bahay at mayroon kaming bago, napakalaking apartment. Huminto si Inga. Totoo ito, isang buwan na mas maaga, sina Igor at Lisa ay bumili ng isang 3 silid tulugan na pag-aari makialam, nasasalat, walang katulad ng mga sinumpa na, maaraw na lupain, na hindi kailanman umiiral. Isang tunay na tahanan. Si Lola ay may sariling maliit na bahay, mahal, sumagot siya, hinuhubaran ang buhok ng batang babae. Maliit, ngunit ang akin. Ngunit sinabi ni nanay na ito ay isang silid lamang. Sumimangot si Sofia. Hindi iyon bahay. Hindi mapigilan ni Inga ngunit ngumiti ng mapait. Ang mga bata ay nagsasabi ng mga katotohanan na ang mga maisapat na gulang ay nagsisikap na mag-embellish. Ang iyong ina ay tama, inamin niya. Ito ay isang silid lamang. Ngunit ang aking tahanan. Kung gayon, bakit hindi ka nakatira sa amin? Iginiit ang apo. Mayroon kaming isang silid ng panauhin. Sinabi ni Mommy na para sa maliit na kapatid kapag siya ay ipinanganak, ngunit hindi pa siya ipinanganak. Maliit na kapatid na babae. Ang mga salitang sumigaw tulad ng isang kampanilya. Buntis na ba ulit si Lisa? Bakit wala nang sinabi sa kanya? Nadama ni Inga ang lupa na umiling sa ilalim ng kanyang mga paa. Little sister. Paulit-ulit niya, maingat. Tumango si Sofia, nasasabi. Sinabi ni nanay kay tatay na magkakaroon ako ng isang kapatid o kapatid na babae. Ngunit lihim ito. Bigla, inilagay ng batang babae ang kanyang maliit na daliri sa kanyang mga labi. Hindi ko dapat sinabi sa iyo. Lumuhod si Inga sa harap ng kanyang apo, kinuha ang kanyang maliit na kamay. Huwag kang mag-alala, aking anghel. Panatilihin natin ang lihim na ito sa pagitan lamang natin. Ang daan patungo sa gusali ni Igor ay isang buhawi ng mga saloobin. Isang pangalawang anak.
At nalaman niya sa pamamagitan ng pagkakataon, sa pamamagitan ng isang 3 taong gulang na bata. Hindi ito nakakagulat talaga. Matapos ang iskandalo sa kanilang pag-aasawa, pagkalipas ng mga taon ng pagmamanipula at kasinungalingan, sino ang masisisi sa kanila sa hindi pagtitiwala sa kanya? Magalang si Lisa, pinayagan siyang makita si Sofia, ngunit pinanatili ang isang hindi masasabing distansya. Ang pamana ng mga sugat na si Inga mismo ay naganap. Pagdating niya sa sahig, hinihintay na siya ni Lisa sa pintuan. Tumakbo si Sofia sa mga braso ng kanyang ina, nag-chat tungkol sa Ardilla at ang KO request na ibinigay niya sa kanya. Salamat sa paglalakad sa kanya, sabi ni Lisa, na tinitingnan si Inga na may isang ekspresyon na, para sa isang beses, ay hindi malamig o pinilit. Nais mong pumasok. May tsaa. Hindi inaasahan na nag-atubili si Inga. Karaniwan, ibibigay lang niya ang kanyang apo at umalis. Ngunit ngayon may iba. Habang tumawid siya sa threshold, naamoy niya ang sariwang pintura at bagong kahoy. Ang apartment ay maluwang, maliwanag, na may isang functional at malugod na disenyo, walang masidhing, mahusay na lasa. Sa mga dingding, mga larawan ng pamilya, sa mga istante ng Sofia, mga libro at laruan. Umupo ka, ipinahiwatig ni Lisa na tumuturo sa kusina. Si Igor ay uwi mula sa Gife sa lalong madaling panahon. Masaya siyang makita ka. Umupo si Inga sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa paligid ng kanyang tasa ng tsaa. Ito ang unang pagkakataon na inanyayahan siya ni Lisa na manatili. May nangyayari, naisip niya. Ang iyong tahanan ay maganda, sinabi niya, taimtim. Binabati kita. Salamat, ngumiti si Lisa, naghahatid sa kanya ng isang piraso ng homemade cake. Ito ay tumagal sa amin ng ilang sandali upang pumili. Nais naming lumaki ang puwang para lumago ang pamilya. Lumago ang pamilya. Kinumpirma ng mga salita kung ano ang ipinahayag ni Sofia. Si Inga ay humigop ng tsaa, sinusubukan na maglaman ng kanyang damdamin. Narinig ko mula kay Sofia, nagsimula siya, maingat, na marahil mayroong bago dito. Isang bagong miyembro ng pamilya? Nagyelo si Lisa. Bumuntong hininga siya. Hindi alam ni Sofia kung paano panatilihin ang mga lihim, inamin niya na pinapatakbo ang kanyang kamay sa kanyang parin maingat na tiyan. Buntis ako. 12 linggo. Sasabihin namin sa iyo sa tanghalian sa linggo. Congratulations, sabi ni Inga, ang kanyang boses na pagsira. Napakagandang balita. Pinanood siya ni Lisa ng mahabang sandali na parang tinitimbang ang bawat salita bago magsalita. Inga Borisovna, nais kong makipag-usap sa iyo ng mahabang panahon. Tungkol sa amin. Tungkol sa aming relasyon. Ang puso ni Inga ay bumilis. Ang seryosong tono na iyon ay nagbabantay sa kanya. Nakikinig ako, sumagot siya, pinilit ang kanyang tinig na maging matatag. Umupo si Lisa sa tapat niya, nakatiklop ang mga kamay sa mesa. Naisip namin ni Igor ang tungkol dito, nagsimula siya. Sa pagdating ng pangalawang anak, kakailanganin namin ang tulong. At nagpasya kami upang anyayahan kang manirahan sa amin. Sa silid ng panauhin. Kung nais mo, syempre. Mahigpit na hinawakan ni Inga ang tasa na natatakot siyang masira ito. Sa lahat ng mga posibleng kinalabasan para sa pag-uusap na iyon ang huling naisip niya. Gusto mo ba nais kong manirahan sa iyo? Inulit niya ang kawalan ng paniniwala. Pagkatapos ng lahat, sumagot si Lisa. Ikaw ang ina ni Igor. Ang lola ng aming mga anak. At sa kabila ng aming mahirap na nakaraan, nakikita ko kung paano ka nagbago. Nakikita ko kung paano mo mahal si Sofia. Nasunog ang mga mata ni Inga. 3 taon na nabubuhay ng nag-iisa, sa isang inuupahang silid, nakikita ang kanyang anak na lalaki at apo lamang sa katapusan ng linggo. 3 taong nagbabayad para sa pagmamataas, para sa pangangailangan na lumitaw ng higit pa sa akin. At ngayon, bakit mo ito ginagawa para sa akin? Ay ang maaari niyang tanungin, Lola. Si Broken. Tiningnan siya ni Lisa na may isang mahaba, matalim na titig. Dahil nagbago ka, Inga Borisovna, mahinang sinabi niya. Sapagkat mahal siya ni Sofia. At dahil ang lahat ay nararapat sa pangalawang pagkakataon. Lalo na kapag tunay na nakuha nila ito.
Ayaw niya ng iba pa na hindi maibigay ng taimtim, nang walang mga pang-uutos na motibo. Ang mga pader na iyon, ang silid na iyon ay sinindihan ng araw ng umaga, ang pagtawa ng mga bata ay sumisigaw sa mga pasilyo, ang lahat ng ito ay higit pa sa nararapat. At gayon pa man, isang bagay sa loob niya pa rin ang lumaban sa pagtanggap na ito ay totoo. Na hindi ito isang panaginip kung saan magigising ako sa rented room na iyon na may amoy ng amag at kalungkutan bilang aking mga kasama lamang. Sigurado ka ba? Iginiit ni Lisa na parang binabasa ang kanyang mga iniisip. Hindi ito regalo, Inga Borisovna. Ito ay seguridad. Ito ang katiyakan na, kahit anong mangyari, palagi kang magkakaroon ng isang lugar. Ang matandang babae ay tumingin sa mga dokumento, pagkatapos ay sa mga kamay ni Lisa, na nagpahinga sa mesa na may katahimikan na ang mga tunay na nagpatawad ay maaaring magkaroon. Naisip niya ang lahat ng mga taon na sinukat niya ang halaga ng mga tao sa kung ano ang maaari nilang ihandog sa kanya, pera, katayuan, impluensya. At ngayon, sa unahang pagkakataon, may nag-aalok sa kanya ng isang bagay na mas mahirap, tiwala. Tinatanggap ko, sinabi niya sa wakas, nanginginig ang boses niya. Pero hindi para sa mga papeles. Tinatanggap ko dahil alam ko na para sa iyo, hindi ito isang transaksyon. Ito ay isang kilos. At ako, napalunok siya ng husto, nais kong malaman na makatanggap ng mga kilos nang hindi pinaghihinalaan ang mga ito. Ngumiti si Lisa, isang ngiti na lumiwanag ang mukha ng hapon. Pagkatapos ay sumang-ayon ito. Mag-sign tayo bukas pagdating ni Igor. Lumipas ang mga linggo at ang buhay sa apat na pader ay naging higit pa sa isang kanlungan, naging bahay ito. Maagang nagising si Inga Borisovna upang maghanda ng kape habang natutulog pa si Lisa, naubos mula sa mga gabi kasama ang sanggol. Minsan, pipiliin niya si Mikhail at dadalhin siya sa balkonahe, kung saan pinainit ng umaga ang kanilang mga mukha, habang sinabi niya ang mga kwento tungkol sa kanyang ama, tungkol sa kung paano si Igor, noong siya ay maliit, ay magsimangot din ng ganyan kapag hindi niya gusto ang pagkain ng sanggol. Katulad mo lang siya, nagbulong siya, pinapatakbo ang kanyang mga daliri sa malambot na noo ng kanyang apo. Matigas ang ulo, ngunit mabuti. Si Sofia naman ay naging anino niya. Gusto ng batang babae na tulungan ang kanyang lola na tubig ang mga halaman o pagluluto na, sa pagsasagawa, ay nangangahulugang paghahalo ng harina at tubig sa isang peste na si Inga Borisovna, na may walang katapusang pasensya, ay nagbago sa nakakain na dumplings. Sa gabi, siya ang nagbasa ng The Fairy Tales, na nagbibigay ng boses sa mga karakter na may isang drama na nagpatawa sa kanyang apo hanggang sa hindi na siya makatawa. Dapat kang maging isang artista, babushka. Sabi ni Sofia, applauding. Nagpunta na ako, Zaychik, sagot ni Inga Borisovna, kumikislap. Ngunit sa yugto ng buhay, at ang aking tungkulin ay hindi ang pinakamahusay. Ngunit ngayon, naisip niya habang kinuha niya ang mga laruan na nakakalat sa paligid ng silid, sa wakas ay nakahanap siya ng isang script na nagkakahalaga ng pagsunod. Isang hapon, habang nag-aayos ng photo album na nakabawi si Lisa mula sa isang nakalimutan na kahon sa likuran ng aparador, si Inga Borisovna ay nakatagpo ng isang imahe ng kanyang sarili, mga taon na ang nakalilipas, ang mamahaling damit, ang kwintas ng perlas, peking, ngunit walang nakakaalam, ang ngiti na mukhang isang maskara. Hinawakan niya ang kanyang mukha sa larawan na parang mabubura niya ang mga linya ng kapaitan. Ano ang babaeng iyon? Tanong ni Sofia, sumisilip sa kanyang balikat. Isinara ni Inga Borisovna ang album na may buntong, hininga. Isang taong natututo pa ring maging masaya, Detka. Minsan tumatagal sa amin ng ilang sandali upang maunawaan na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang lumiwanag. Kinurot ng batang babae ang kanyang ilong, nalilito. Ngunit ang iyong kwintas ay nagniningning. Nagniningning ito, ayon sa lola, hinuhugot ang buhok ng kanyang apo. Ngunit hindi ito nagpainit. At iyon, malalim, ay kung ano ang gumawa ng lahat ng pagkakaiba. Ang init ng mga kamay ni Mikhail ay humahawak sa kanyang daliri. Ang amoy ng sariwang tinapay na iniwan ni Lisa ang paglamig sa mesa. Ang paraan na si Igor, nang siya ay umuwi mula sa trabaho, palaging binabati siya ng isang halik sa noo, na parang siya ay isang kailangan na bahagi ng nucleus na iyon. Sa oras na iyon, si Nike, habang pinapanood niya ang pamilya ay nagtipon sa mesa, ang pagtawa,
ang mga hangal na argumento tungkol sa kung sino ang maghugas ng pinggan, ang paraan na nagpalitan ng mga sulyap sina Lisa at Igor nang naisip nila na walang nanonood. Si Inga Borisovna ay nakaramdam ng isang bagay na malapit sa loob niya. Hindi isang pintuan, ngunit isang siklo. Masakit pa rin ang mga scars, ngunit hindi na sila namula. At sa unahang pagkakataon sa mga taon, pinayagan niya ang kanyang sarili na maniwala na karapat, dapat siyang makasama. Hindi dahil sa silid, ang mga dokumento o nakaraan na sinubukan niyang burahin. Ngunit dahil, sa huli, ang mapagmahal at minamahal ay hindi isang pribilehiyo, ito ay isang pagpipilian. At sa wakas ay nagawa na niya ang tamang bagay. Ngayon, pinahahalagahan niya ang dati niyang itinuturing na hindi gaanong mahalaga, ang taos-pusong ngiti ng kanyang mga apo, ang mainit na titig ng kanyang manugang, ang kalmado ng kanyang anak, isang paggalang na walang halaga ng pera sa mundo na mabibili. Ang isang pag-ibig na hindi sinusukat ng katayuan o pag-aari, ngunit dumating ito ng walang mga kondisyon, ng walang mga hinihingi, tulad ng isang regalo na ang mapagpakumbaba lamang sa puso ang nakakaalam kung paano matanggap. Pagkalipas ng 5 taon, sa isang maaraw na mayong hapon, si Inga Borisovna ay nakaupo sa parehong bench kung saan siya ay naglalakad na may maliit na Sofia, gumagapang pa rin. Sa tabi niya, ang batang babae, na ngayon ay 8 taong gulang, ay kinain ang mga pahina ng isang libro na may kasidhian ng isang tao na natuklasan ang mga mundo. Karagdagan pa, ang bunso, 5 taong gulang na si Mishka, ay nagpedal ng galit sa kahabaan ng promenade. Habang pinapanood siya ni Igor na may maingat na pagmamataas ng isang taong nakakaalam na ang pinakadakilang pamana ay hindi ang mga bagay na iniwan mo, ngunit ang mga taong nabuo mo. Lola, totoo ba na nakatira ka na sa ibang bahay? Biglang nagtanong si Sofia, tumingala mula sa libro na may usisa na mayroon lamang ang mga bata, isa na walang alam na mga filter o takot. Totoo, nakumpirma si Inga na may isang ngiti na hindi na kailangang itago ang anuman. Mayroon akong apartment, pagkatapos ay isang silid sa isang komunalka, at pagkatapos ay dumating ako upang manirahan sa iyo. Pero bakit nawala ang iyong tahanan? Iginiit ang apo at nadama ni Inga ang bigat ng tanong bilang isang paanyaya, muli taos, puso. Paano mo ipapaliwanag sa isang pagmamataas na pagbulag ng bata, ang walang laman na pagnanais na lumitaw ng higit pa sa iyo, ang ilusyon na ang paggalang ay mabibili ng mga bagay? Huminga siya ng malalim bago sumagot. Minsan, Zaika, ang mga tao ay nagkakamali. Ginawa ko ang akin. Nais kong ipakita sa lahat na ako ay mayaman at mapagbigay, kung sa katunayan ay hindi ako. At nagbabayad ako ng mataas na presyo para sa kasinungalingan na iyon. Ang mga mata ni Sofia, napakaseryoso, na katulad ni Lisa, tiningnan siya ng isang gravity na hindi tumutugma sa kanyang edad. Nalulungkot ka ba? Sa una, maraming, inamin ang Inga, bluntly. Ngunit pagkatapos ay naintindihan ko ang isang bagay. Ang tunay na kayamanan ay wala sa mga account sa bangko o mahusay na pinalamutsyan ng mga pader. Dito na. Gumawa siya ng isang malawak na kilos, kinuha sa parke, ang pamilya, ang hangin na kanilang hininga ng magkasama. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mga taong tumatanggap sa iyo tulad mo, kasama ang iyong mga bahid, ang iyong mga natitisod, ang iyong mga scars. Tumango si Sofia, maalalahanin na parang save ang mga salitang iyon para sa isang hinaharap na hindi pa niya pangalan. Paano ginawa sa iyo sina nanay at tatay? Umiti si Inga, at sa oras na ito walang anino sa kanyang mukha, ang malambot na ilaw ng isang tao, na sa wakas ay pinayagan ang kanyang sarili na mahalin. Magsasagawa ng ganyan. Binigyan nila ako ng pangalawang pagkakataon kahit na hindi ko ito nararapat. Ibinaba niya ang kanyang tinig na parang nagbabahagi ng isang lihim. At alam mo, Milaya, ito ay naging mas mayaman sa akin kaysa sa dati. Iyon ay nang dumating si Mishka sa kanyang bisikleta, sinundan ng malapit ni Igor, na lumapit sa siguradong hakbang ng isang tao, na hindi na kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Ano kayong mga lalaki na pinag-uusapan tungkol sa seryoso? Nagbiro siya, nakaupo sa tabi nila. Tunay na kayamanan, sumagot si Sofia, na may katapatan ng isang pilosopo ng bata. Sinabi ni Lola na ang pagiging mayaman ay kapag mahal ka nila. Tumingin si Igor sa kanyang ina, at sa sandaling iyon ay hindi na kailangan ng mga salita. Nakita niya na lampas sa mga wrinkles, na lampas sa mga taon, nakita niya ang babae na, pagkatapos ng pagtanggal sa kanyang sariling pagmamataas,
ay tumaas na hindi upang malupig ang mundo, ngunit upang maging karapat, dapat kung ano ang talagang mahalaga. Inga Kapto. Nakita ko ang kanyang hitsura at mumiti. Ang landas ay matagal na mula sa mapagmataas na babae, na may kakayahang mapahiya ang kanyang sariling manugang para sa isang ephemeral na tagumpay. Sa lola na ngayon ay naunawaan ang hindi maiiwasang halaga ng mga bono na naghahabi ng isang pamilya. Isang landas na minarkahan ng sakit, pagkalugi at panghihinayang, ngunit kung saan, sa huli, ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na walang milyon na maaaring bumili, isang bahay na hindi gawa sa mga pader, ngunit ng mga yakap. Isang kapalaran hindi mula sa mga numero, ngunit mula sa ibinahaging pagtawa, at, higit sa lahat, ang kapayapaan ng isang tao na sa wakas ay natagpuan ang kanilang lugar sa mundo. At iyon, ay isang kayamanan na ang oras o ang mga krisis ay hindi maaaring mag-alis.